So guys, good evening. I just want to share a little bit of how you can check your visa status in the website ng immigration. So, ito yung receipt ng asawa ko guys. Official receipt noong issued last July 10, 2024. So, i-check ko guys kung approved na yung visa niya. Kasi bukas kami pupunta sa immigration. Actually, alam naman namin na for sure either approved na kasi it was 3 months because July pa man to. And then, ang sabi ng officer after nung interview, it will only take 1 month. Pwede na namin i-check. But the last September, nung nag-check ako, wala pa siyang status guys. Blank pa lang siya. Makikita mo yung pag type mo yung application number, makikita mo na yung details, pero wala pa pong nakalagay sa status. So ito guys, ang ginagawa ko lang, tinatype ko lang dito sa Google yung Bureau of Immigration, then sa search ko, and then lalabas na dyan yung Bureau of Immigration site. So, ayan na. So, ito na yun, guys. So, if ever, ayan, explore nyo lang yan. Kasi nandyan yung mga, pwede nyong makita dito yung mga services, contacts. Meron din dito. Dito, guys, makikita nyo yung mga, ayan, kung anong mga kailangan nyo, certification, citizenship, special permit. Dito naman guys sa mga visa. Nandito din guys yung yung mga halimbawa, questions nyo kung ano yung mga requirements. For example, sa asawa ko is nung kumuha kami ng temporary resident visa niya. So for non-immigrant visa, ayan. Ayan guys yung mga mababasa nyo kung ano yung mga requirements, who can apply, and then where to apply, what to bring. Yan yung mga guys, i-click nyo lang yung mga link. Ayan, ito yung mga checklist ng complete documentary requirements. May application form, pwede nyong i-download and ipaprint para before pagpunta nyo doon, naka-ready na, na-sign nyo na. Pero sa our case, ang ginawa ko, pinrint ko to guys, nag-fill up na ako para aware na ako kung ano yung mga fill upan ko, hindi na kami matatagalan, ganyan. But then, nung pumunta kami ng immigration, nakalimutan ko guys yung form na iwan ko. Kaya ang ginawa ko, meron dun sa gitna. Pagpasok nyo sa Bureau of Immigration sa main office, meron dun, pwede kayong magtanong, sila na rin yung magbibigay sa inyo ng form. And then, binigyan ako ng form and then nag-fill up na ako. Yun yung pagkakaalala ko guys nangyari sa amin. Nag-fill up ulit ako ng form doon. Kasi meron naman silang mga printout na pwede nyo nang fill upan agad. Bibigyan kayo ng form. Tapos, ayan, additional information on applicants' children. Kung may anak kayo, sa case namin wala. So, ayan, how to apply. Pero ito guys, na-browse ko na to months before pa kami nagkuha ng temporary kasi gusto ko ready. And then, what I do, I watch YouTube para may idea na talaga ako kung ano yung mga dadalhin namin, ano yung mga forms, saan ako makakatingin ng form na pwede kong gayahin, mga ganyan. And then, yung mga saan pinapanotarize. So, may idea na ako guys nung kumuha kami nung temporary resident visa. And then, after that, so ngayon guys, ang namin is, mag-check ako. Saan na ba to? Sorry guys, natabunan pala ng kamay ko. Pasensya na kasi patulog na talaga ako and gusto ko lang talagang i-share yung namin kasi bukas pupunta na kami ng immigration and I don't know if for sure mauwi pa rin naman namin tong official receipt, pero kasi ngayon guys nandito ako sa mood kasi nakatingin ako dito sa website. Pasensya na si Snowy,
tumatahol paggabi kasi tinataholan yung mga friends niya. So, ayan, punta na tayo guys doon sa kung paano natin isi-search. Halimbawa, nakakuha na kayo ng receipt. Galing na kayo doon sa immigration. So, i-check nyo na ngayon kung ano na yung status. Nakapagpasa na kayo ng mga documents. Gusto nyo nang i-check kung approve ba yung visa nyo or hindi, reject ba, or ano ng status, on hold ba, whatever. So, sa temporary resident visa guys, sa totoo lang, hindi ko siya na-check dito sa website na approve. Ano pa yung status niya, blank pa lang dito. Pero pagpunta namin sa immigration, since medyo matagal din kami bago nakabalik, doon approve na. Tapos may inano lang na parang letter na approve na talaga siya. Minsan daw kasi hindi pa makikita agad sa site, hindi ganun kabilis nag-update dito sa site. Pero ngayon guys, mabilis. After 1 month kasi, nung chinek ko yung permanent residence visa, hindi pa siya approve. Pero ngayon, after 3 months na ngayon, nakalagay na guys yung approve niya na status. Nakaraan kasi, blank pa yung status niya. Ngayon, approve na. So papakita ko lang. So, ayan na. Punta tayo sa search natin. Ito na yun guys yung application. So, saan ba ako pumunta? Dito ako. And then, punta kayo dito sa visa. Ito sa naka-yellow. Ayan. Punta kayo dyan. So, last time sa video ko, may nagtanong kung yung itatype ba pag search ng status ay yung OR number. So, ang tinatype ko kasi guys is yung application number. Pero, lumalabas din siya pala guys kapag itatype mo yung OR number. So, it's either OR number. Ito yung OR number guys. Pakita ko. Diba, ayan yung official receipt. Ayan, official receipt. Tapos, ayan yung OR number. Tapos, yun, pwede nyo yung i-type. Tapos, yung application number, nasa baba naman. Makikita nyo application number. So, pwede yung either OR. So, OR or application number. So, dito kami i-check natin yung status ng visa niya guys. Permanent Resident Visa, PRV. So, ano ba yung application na ginawa namin? So, it was a permanent resident visa. Sorry guys, Bisaya. It was a permanent resident visa amended by marriage. So, ayan guys, may mga pala. Sorry. Ito yung sa mga requirements. So, paano ako nakapunta dito? Wait lang ha. Medyo tayo guys, nagulo. Dito tayo, e-services. Ayan, sa e-services. Doon pala sa mga visas, guys. Dito na area. Ayan, dyan yung makikita yung lahat ng mga requirements na kailangan, mga questions nyo. Bali, mga frequently asked questions. Dyan makikita mga requirements, kung anong kailangan, sino yung pwedeng mag-apply dyan sa visas. Dito naman sa e-services, dyan makikita yung visa approval verification. So, i-check natin. So, dito na, i-click natin tong visa approval verification. So, dyan ako pumunta. Tapos, itatype mo lang, visa approval verification. Visa approval verification, guys, So, dito makikita, pwede mong i-type yung OR or application ID. So, in my case, tinype ko yung, OR number 24.
So, search. Nakita nyo ba guys? Nababa ko ba? Ayan. So, loading lang. Check natin. So, dito, application OR number, name, nationality, petitioner, visa type, agenda date, validity folder. So, ayan guys. Makikita nyo na approve yung status. Oh, ayan na guys. Approve na yung status niya. So, nag-expire kasi yung visa ng asawa ko as permanent, temporary visa last August. So, kumuha lang kami ng permanent resident visa a month before, July. So, ang advice ko guys, agahan nyo para hindi kayo sa mga requirements. So, 2 to 3 months, much better na mag-ready. 3 months, i-ready nyo na yung mga requirements. So, pwede na rin kayong pumunta 3 months before or 2 months before para hindi kayo mag-hole. Hindi kayo mag-alala. So, sa case namin, hindi ko na malayan yung month. 1 month na lang, mag-e-expire na. So, ayan. Approved na siya, guys. So, tomorrow, kukunin na natin, tomorrow, pupunta kami sa immigration para yun naman, yung makuha namin yung makapaggawa kami ng iCard, i-update namin yung iCard from temporary to permanent resident na. And then yung iCard, ang alam ko guys, hindi pa namin yun makukuha bukas. Babalikan pa din yun ng after ilang weeks or bukas natin malalaman kung makukuha ba natin or babalikan pa ng ilang weeks. So, ayan guys. So, I hope you like my videos. Andyan na lahat yung mga nyo guys, questions dyan sa site lang. So, thank you for watching guys, and I hope na yung journey nyo sa inyong permanent resident visa here sa Philippines will be good and smooth and easy. And if ever may questions kayo guys, pwede lang kayong mag-comment sa video ko and I will try na sagutin to. And then tomorrow guys, in pagpunta namin sa immigration, I will also take a video and then maghihingi din ako ng flyers kung ano pa yung mga updated na requirements. Actually, nasa site na din siya guys. So, I think no need na humingi ako ng mga list of requirements kasi pwede nyo na siyang i-access through the website. Ang ginawa ko sa case ko, in-access ko siya sa website, and then yung checklist ng requirements is pinrint ko para i-highlight ko guys yung mga meron na ako, and then yung ano pa yung wala pa ako. So yun guys, thank you for watching. Have a good night.